Imagine mo mga kaipon, kung meron kang 100,000 pesos sa ngayon, saan mo kaya ilalagay ito? Itatago mo lang ba sa bangko? O i-invest mo ba ito? O baka may mas magandang paraan para hatiin ito? Kaya sa video ito, pag-uusapan natin yan ngayon. Magandang araw mga kaipon, welcome back sa ating Kaipon channel. Kung bago ka pa lang dito, ang channel nito ay para sa ating mga OFW na gustong matuto kung paano hawakan, i-save at palaguin ang perang pinaghirapan natin dito sa abroad. At ngayon, pag-usapan natin ang tanong ng karamihan. Kapag may ipon na tayo, saan nga ba talaga magandang ilagay ito? Sa bangko nga ba? Sa investment? O pareho? At yan yung pag-usapan natin ngayon. Unang-una mga kaipon, huwag nating isipin na kapag may pera tayo, investment kaagad ang iniisip natin. Bakit? Kasi bago natin isipin kung paano palaguin ang pera, kailangan muna nating siguraduhin na meron na tayong emergency fund para tayo protektado. Bakit ko nasabi yun? Halimbawa, may 100,000 pesos ka, kung wala kang emergency fund at biglang kailangan mo ng malaking halaga dahil sa emergency mo, baka mapilitan kang ibenta ang mga investment mo sa maling panahon. Kaya ngayon, pag-usapan naman natin ang bank savings. Ang pera sa bank account, ito yung pera na madali nating ma-access kapag kailangan natin. Kaya para sa emergency fund natin o yung para sa mga short term natin, kailangan natin isaalang-alang ang accessibility at safety. Pero tandaan natin mga kaipon, hindi sa lahat ng panahon ang pera natin ay mananatili sa savings account. Kaya kailangan din nating isipin ang long-term goals natin. Kaya pwede nating pag-aralan ang iba't ibang klase ng investment. So ngayon, pag-usapan naman natin ang investing. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang investing, ang basic idea ng investing ay ginagamit ang pera natin sa isang asset o investment vehicle na may potential na lumago over time. Pero may kapalit iyon, may risk. Pwedeng tumaas ang value o di kaya bumababa ito. Kaya bago mag-invest, mahalagang pag-aralan kung ano yung klaseng investment na papasukin mo. Kasi maaring lahat ng pinaghirapan mo ay mawala lang bila. Hindi dahil sinabi ng mga kaibigan mo na kumita sila rito, ay kailangan mo na rin makinig at sumunod at kikita ka na rin. Hindi po ganun ang isang investment. Lalong-lalo na, pag legit investment, hindi po pwedeng copy-paste ka lang. Kailangan pag-aralan mo ng mabuti bago mo ito pasukin. Para hindi ho masasayang ang pera natin. Actually mga kaipon, baka mali po ang tanong natin. Bangko ba o investment? Ang mas magandang tanong, ano ba ang purpose ng pera ko? Kung pang emergency fund ito ay dapat madali nating ma-access. Para kapag meron tayong minor emergency, makukuha natin kagad ito. Kung pera naman ito para sa mga short-term goal natin, dapat iba din ang iniisip natin about dito. Pero kung long-term money ito at kaya mo naman tiisin ang fluctuations, pwede mo nang pag-aralan ang iba't ibang klase ng investment. Kagaya sa mga ganitong investment na nasa likod ko. Mga kaipon, huwag nating kalimutan ang tatlong kategorya. Una, yung emergency fund. Ito yung para sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Yung mga minor emergencies, dapat dito nakalagay ang pera natin. Pangalawa, ito naman yung sa short-term goals natin. Halimbawa, may malaking gastusin kang pinaplano para sa future mo. Ito yung para sa bahay for example, dito mo dapat nakalagay ito. Separated po ito ulit sa emergency fund. Hindi ito pwedeng maghalo. Pangatlo, ito yung pera na yung pang long term natin. Ito naman ang pera na hindi natin kailangan agad at maaari mong pag-aralan kung paano palaguin ito over longer period of time. Isang mahalagang paalala po mga kaipon, huwag na huwag po tayong mag-invest. Dahil sinasabi lang ng isang tao o nakita mo sa Facebook, TikTok o sa YouTube ang isang investment o sinabi ng mga kaibigan mo, ito magandang investment na to. Kasi po, walang investment na sigurado or walang risk. Intindihin natin kung saan yung pera natin napupunta. Or kung kinakailangan mga kaipon, humingi po tayo ng financial advice sa mga qualified na mga financial advisor. So mga kaipon, kung bibigyan ka ngayon ng 100,000 pesos, anong una mong gagawin? I-save mo ba ito? I-invest o hahatiin mo? Pag-i-comment naman sa baba.
baka isa yan sa makakatulong sa kapwa natin OFW kung anong gagawin nila sa ipon nila. At kung may natutunan ka sa video ito, please don't forget to like, subscribe at pakishare na rin para marami tayong mga OFW na matutulungan. At tandaan mga kaipon, hindi kailangan na yumaman agad. Ang mahalaga ay consistent tayo at may tamang plano para sa kinabukasan. Ulitin ko mga kaipon, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod nating video.